Germs, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga followers natin, subscribers natin. Ayan, kakauwi lang natin galing kasiguran. Ayan, nag-itsura ng motor natin. Sobrang dumi. Hindi naman umulan pero nadaan tayo sa medyo mapuputik na lugar. Kaya ayan, nag-itsura niya. Nakapagsampay na rin tayo ng mga gamit na dinala natin sa kasiguran kasi nabasa. Nabasa yung tent natin, yung airbed, canopy, mga duya natin nabasa, kaya sinampay na natin. Pero ngayong umaga magkakaroon lang tayo ng sobrang liit na upgrade dito sa motor natin. Dumating na kasi yung in-order natin sa Shopee na visor. Umorder tayo ng dalawa. Yung isa, kung may interested, pwede kayo mag-PM. Tapos, ayan, para makita nyo rin kung ano yung itsura nung visor na ilalagay natin. Diyan nga pala, close pa yung shop natin, kaya ayan, dyan lang muna yung motor natin sa labas. Dito pa kasi yung dalawang motor. Ito yung visor na in-order natin. Sana hindi basag kasi wala siyang box. Ayan itsura. Dalawang pirasong visor to. Mamaya i-unbox natin para makita nyo yung itsura. Tapos kung interested kayo, mag-PM lang kayo. Kasi limited lang to, dalawang piraso lang. Yung isa sa akin, yung isa bahala na kayo kung sino yung gustong kumuha. Tapos PM na lang natin yung price. So ayan, unbox muna natin to kahit walang box. Para makita nyo kung ano itsura. Tapos ikakabit natin dito sa motor natin. Yan, ADV 160. Okay, ito na yung package natin. Tanggalin na natin yung balot para makita nyo na yung itsura ng ating visor. Dahan-dahanin lang natin kasi gagamit tayo ng cutter, baka masugatan natin. Umpisahan natin dito sa likod. Okay, nabuksan na natin yung package natin. Wala siyang box, pero meron siyang 3 layer na foam na ganito. Yeah, protected naman. Tapos sa pan-checking, wala namang basag yung package natin. So, bali ito yung itsura niya. Yung kulay niya ay smoke type. Hindi natin kinuha yung pure black kasi baka hindi siya masyadong maganda tingnan kapag wala na kapag hindi na transparent. Ito smoke lang, medyo transparent pa rin. Kita pa rin yung view yan. Ito ay replica lang dun sa isang brand na H2C. Kung hindi ako nagkakamali, parang replica lang siya. Maganda rin naman, makapal yung plastic or yung ito. Siguro mga nasa 5mm din yung kapal na ito or 6. Maganda rin naman yung pagkakagawa niya. Tapos yung quality niya okay din. Hindi ko nabubuksan yung isa. Ito, hindi ko nabubuksan to kasi baka magkaroon pa ng mga smudges, tsaka fingerprint, tsaka mga gas-gas. Hindi ko na siya bubuksan. Pero same lang naman ang itsura nito. Ayan. Ito kasi inawak-hawakan ko na. Ayan, tingnan nyo, nagkakadumi na. Ayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung itsura para kung interesado kayo, kukuha tayo ng marami. Mura lang yan, napakamura lang compare dun sa H2C na brand. Yung H2C na brand nasa Nature siguro mga nasa 4,000 yata yung isang peraso. Ito half the price lang to, pero same lang ng design. Yung kapal same lang din kasi may nakita na ako na H2C na brand. Ayan, halos parehas lang talaga, wala naman masyadong pinagkaiba, yung brand lang. Tapos ang butas nito, ayan yung butas niya,
parang yung airflow niya. Tapos yung 4 na butas dito para dun sa kanyang visor bolt. Ayan yung diyan tayo magkakaroon ng diyan tayo magkakaroon ng problema kung hindi sakto yung butas. Importante na sakto yung butas niya para hindi na tayo gumawa ng kung ano-ano pang paraan para maipasok lang yan. Medyo mahirap kasi pag sapilitan yung pasok na ito kasi baka mabasag. Sa ngayon yung stock muna na rubber yung gagamitin natin or yung kanyang nut kasi hindi pa natin na-order yung kanyang visor bolt na stainless. So yun sana yung gagamitin natin para may kabit natin ng maayos sa motor natin. Tapos after natin tong may kabit, ayan, lilinisin na natin yung motor natin, ipapawashing na natin. Kasi tingnan nyo, nilabas ko ulit yung motor dito para maliwanagan na yun. Sobrang putik, sobrang dumi ng ilalim ng motor natin. Kaya ayan, maya balik tayo after natin mawashing. Tapos mamaya ikakabit na natin dito para makita nyo na yung itsura nya, kung bagay ba sa pula, bagay sa puti, or bagay sa itim. Pero yung smoke naman, babagay naman yan sa lahat. Kaya ayan, abang-abangan nyo na lang mamaya pag naikabit na natin. Papawashing ko muna. Germs, balik tayo dito sa motor natin. Okay na, natapos na natin i-washing. Tapos naikabit na rin natin yung bagong visor natin. Ito, tingnan nyo, ayan yung itsura nya. Ayan yung itsura nya. Sabi ko sa inyo, yung kulay nya ay smoke type lang, hindi siya pure black talaga. Transparent pa rin siya kung dito natin titignan. Ayan, transparent pa rin siya, hindi niya nabablock yung view natin. Kahit paano meron pa rin tayo nakikita sa unahan niya. Ang ginamit natin na mga bolts dito, same pa rin yung sa stock. Ang ginamit natin na mga bolts dito, ayan, same pa rin yung sa stock. Yung 4 na stainless dito na M5, ayan. Tapos yung goma niya, yan pa rin yung ginamit natin. Kasi sabi ko sa inyo kanina, wala pa tayong visor bolt. Wala pa tayong inner bolt, yung nilalagay natin dito, yung stainless. Kaka-order lang natin sa Shopee. So sa ngayon, yan na lang muna. Tingin ko naman matibay naman kasi inano ko na kanina. Sinubukan ko na kanina, hindi naman siya nagbabibrate. Hindi naman siya umaalog. Ngayon, meron lang tayong ginawang adjustment dito sa manibela natin kasi 'di ba naka-riser na tayo, tapos nagpalit na rin tayo ng side mirror. Tapos may nakalagay na rin tayo dito na handguard. Ngayon, ang nangyayari, pag nililiko natin siya, tumatama siya kanina. Ito, tumatama pa rin siya pero hindi na gaanong grabe. Konti na lang, slight na lang. Tapos yung sa kabila, ayan yung itsura niya. Ayan, yun, konting-konti lang yun. Ito talaga meron. May mga binawas tayong part, yung existing niya. Ito, yung extension ng side mirror natin dati. Tinanggal na natin to para bumaba yung side mirror. Tapos eto, yung GoPro natin, tinanggal ko na yung kanyang lalagyan dito. Pero hahanapan pa rin natin ng paraan para maikabit natin to. Kasi gusto kong ikabit to eh. Naglalagay tayo ng camera dito. Pero ito kasi, ito yung isang dahilan kung bakit mas mataas yung side mirror natin. Kaya pag nililiko natin yung manibela natin, grabe yung tama niya dito. Ano na to, sagad na to, nakataas na talaga siya. Ayan, sagad na yan, tumatama lang ng konti. Ayan, gumagalaw siya. Ngayon, kung maglalagay kayo ng gantong visor tapos naka normal side mirror lang naman kayo, tapos wala naman kayong riser, wala rin naman kayong handguard, wala naman kayong magiging problema dito sa visor na to kasi saktong-sakto naman siya. Ito nga lang sa atin, talaga nagkaroon tayo ng malaking adjustment kasi ayun, pangit naman kung tumatama siya ng grabe dito. Kasi pag lumiliko tayo, tatamaan yan, mabubugbog talaga yan. Tapos possible pa siya na matanggal dun. Kaya kailangan natin ayusin talaga yan. So ayun lang naman yung upgrade natin dito sa motor natin sa ngayon. Kasi may mga pinaplano pa tayong gagawin dito ng upgrade. For example, yung pintura ng crash guard natin, kupas na, kakatapak natin. Ibabalik natin yung yung bumper natin dyan, yung Motowolf na bumper natin. Tapos may mga ilalagay tayo na additional accessory dito sa motor natin. Abang-abangan nyo na lang. Sa ngayon, focus muna tayo dito sa bagong visor natin. Kung gusto nyo mag-avail ng ganitong klaseng visor, meron tayong available na isang piraso lang. Kapag maraming nag-inquire, kukuha tayo ng mas maraming supply. Tapos
ano na lang tayo, kuha na lang tayo ng reservation para maano nyo, maka-avail kayo. Ulitin ko, ito ay replica ng H2C. Magkasing kapal, same lang halos ng design, same lang ng quality. Pero ito, mas mura to, higit sa H2C. Maraming salamat. Kita-kita lang tayo dito sa shop natin, JR Motorworks. Thank you very much. Jeprox out.